Nagtanan ng asawa ko at ang aking menor de edad na kapatid. From sender, Sally. Paano ko mapapatawad ang mga taong mahal ko sa buhay? Kung niurakan na ang aking pagkatao. Nag-abroad ako dahil gusto kong maging maayos kahit papaano ang buhay namin. Dalawa kaming magkapatid at single mom ang aming ina, kaya ako na ang katuang ng aking ina sa lahat ng aming pangangailangan. Subalit dumating sa point na nakilala ko si Alex sa edad kong 18 lamang. Matanda sa akin ng 3 taon si Alex. Umakyat naman siya ng ligaw sa bahay. Kaya naman hindi naging hadlang sa nanay ko ang aming naging relasyon hanggang sa nabuntis ako. Ipinakasal kami ng aking ina sa kasalang bayan. Dito sa aming probinsya mayroong ginaganap na kasalang bayan, yung bang maramihan. Mabait naman si Alex, masipag sa trabaho, pero dumating ang pagkakataon ng aming kagipitan. 1 taon pa lang ang aming anak at natanggal siya sa trabaho. Naging mailap din ang trabaho para kay Alex, kaya naman pinaalagaan ko sa aking ina ang anak ko para makahanap ng trabaho dahil nag-aaral din ang kapatid kong si Eva ng elementarya. Si nanay naman ay naglalabada lang kung saan-saan. Madali naman akong nakahanap ng trabaho. Si Alex naman ay pa-extra-extra lang. Sa hindi inaasahan, 2 taon pa lang ang aming anak. Nasunda na ito kaya mas lalo kaming nahirapan. Napatigil din ang aking kapatid sa pag-aaral. Si Alex at nanay ko lang ang kumikita sa amin. At hindi ito nagiging sapat, pero wala naman kaming magagawa kundi magtiis. Kita ko ang hirap ng buhay namin. At kahit buntis ako nararanasan ko ang paghihirap. 8 buwan ang tiyan ko. Nang magkita kami ng dati kong kaibigan, isa na siyang OFW. Nagkwentuhan kami, sinabi niya sa akin na baka gusto kong mag-abroad pagkatapos kong manganak. Mag-apply daw ako sa agency niya. Matuto raw akong magsakripisyo para maging maayos ang buhay ng pamilya ko, lalo na ang mga anak ko. Kapag sigurado daw ako, chat ko raw siya. Para mapahiram niya ako ng pera, pangpamasahe man lang papuntang agency. Pinag-isipan ko yon hanggang sa makapanganak ako. Nagkautang-utang kami dahil nahirapan pa akong manganak sa bunso ko. Kaya pagsapit lamang ng 4 na buwan, ay nag-chat na ako sa kaibigan ko. Tinulungan niya ako sa pag-a-apply ko. Nang malaman ng asawa ko, nagalit ito sa akin. Dahil ayaw niya na umalis ako, maliit pa raw ang aming mga anak, at hindi rin daw niya kaya na wala ako sa tabi niya. Malulungkot daw siya. Gagawin daw niya ang lahat, wag lang ako umalis. Pero sinabi ko na 1 kontrata lang. Mabilis lang naman ang 2 taon. Pinaliwanag ko ang lahat, hindi naman ako aalis. Para takasan ang hirap ng buhay dito sa Pinas, gusto kong umahon sa hirap at hindi na maranasan ng mga anak ko ang magutom. Kahit na ayaw niya, wala din nagawa ang asawa ko. Ang nanay ko naman, suporta lang sa akin. At nangako na aalagaan niyang mabuti ang aking mga anak. Sumapit ang aking pag-alis. 8 buwan pa lang ang aking bunso. Masakit sa akin bilang isang ina. Kailangan ko pang lumayo para magsakripisyo. Hindi ko masisilayan ang paglaki ng mga anak ko. Umiiyak ako habang naglalakad. Palayo sa aming bahay. Hindi rin nagpakita ang asawa ko sa akin bago ako umalis. Hindi raw niya kaya na makita akong aalis. Kaya ibiniling ko sa aking kapatid ang aking mga anak. At ang aking asawa, tulungan niya si nanay sa pag-aalaga. Ang kapatid ko noon ay 14 pa lamang. Ipinangako ko na babalik siya sa kanyang pag-aaral. Ang ako ay makapag-abroad na. Hindi naging madali para sa akin, una sa lahat. Hindi ako sinuwerte sa aking mga amo. Nasasaktan ako pag nagkakamali ako. Kulang sa pagkain at laging delay ang aking sahod. Naging malupit sa akin ang tadhana ko dito sa ibang bansa pero nagtiis ako dahil kailangan kong maitaguyod ang pamilya ko. Dito unti-unting nagbabago ang asawa ko. Sa tuwing tatawag ako noong una, palagi akong namimiss, palaging naiyak, palagi niyang sinasabi na umuwi na ako. Hanggang sa paglipas ng 1 taon, akala ko ay okay na ang lahat, tanggap na daw niya na wala ako. Kahit hindi na ako umuwi, okay lang. Huwag daw akong mag-alala sa kanya at mga anak niya, dahil okay lang sila. Sa tuwing nakakausap ko ang aking nanay, wala din siyang ibang binabanggit, kundi okay lang ang lahat. Intindihin ko lang daw ang sarili ko. Hindi ko alam na may nagaganap na pala sa aking asawa at kapatid, na hinayaan ng aking ina. Dahil sa hindi na ito mapigilan, mas pinili ni nanay na manahimik. Dahil ayaw niya na mai-stress ako, 1 araw may nag-chat sa akin, 1 kapitbahay namin, yung may tindahan na inuutangan namin. At nabasa ko ang chat niya, huwag kang mabibigla Sally, ang asawa mo at ang kapatid mo nagtanan. Hindi ako maniwala sa sinasabi niya, pero may kirot sa puso ko ang hindi ko maipaliwanag. Hindi naman ako agad makatawag sa nanay ko, dahil sa higpit ng mga amo ko, halos 2 linggo pa ang nakalipas, bago pa ako makatawag sa nanay ko. Tinanong ko si nanay ng ilang beses, pero ilang beses din siyang tumanggi.
Hindi raw yun totoo, chismis lang daw yon. Ayaw lang daw akong kausapin ng asawa ko. At laging wala ang kapatid ko. Alam ko sa puso ko may mali. Dahil ayaw na akong kausapin ng asawa ko, hindi na rin nagpaparamdam ang kapatid ko. Kaya nang makatapos ako ng kontrata at nakauwi na ako sa amin, nagulat ang nanay ko dahil hindi niya alam na uuwi ako. Wala man lang daw akong pasabi. Bago pa ako umuwi sa bahay, dumaan muna ako sa aming kapitbahay na nag-send sa akin ng mensahe noon. Nalaman ko na ang totoo. Umiyak ako sa harapan ng nanay ko. Inay, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit hinayaan mo silang magtanan? Minor de edad pa si Eva. Hinayaan niyo pa maisama ang anak kong bunso? Anak, patawarin mo ako, gulong-gulo kasi ang isipan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang totoo. Ginawa ko naman ang lahat eh. Pero hindi pa rin sila nakinig sa akin. Nasa center kami ng anak mo nang umalis sila. Pagdating namin dito, wala na sila. Nakita lang ng kapitbahay natin na si Aling Gina na umalis sila na may dalang mga bag. Kaya wala din akong alam talaga anak, wika ni nanay. Parang walang paglagyan ng galit ko. Pero hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Ang gusto ko lang naman ay mahanap sila para makuha ko ang anak ko kung saan-saan ko sila hinanap. Ilang buwan din ang lumipas. Isang message ang natanggap ni nanay mula sa kapatid ko. Gusto na daw niyang umuwi, kaya tinanong ni nanay kung saan sila nakatira. Doon pala sila umuwi sa probinsya ni Alex, sa Mindanao, sobrang layo. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Pumunta ako ng Mindanao at nakipag-communicate ako sa mga pulis doon. Para samahan ako, baka kasi hindi ibigay ang anak ko. Masayang lang ang pagpunta ko. Habang papalapit na kami sa bahay ni Alex, sa labasan, nakita ko na sila. Si Alex hawak ang bunso kong anak at ang kapatid ko na may kalong na sanggol. Halatang bagong panganak pa lang siya. Lumapit ako agad at kinuha ko ang anak ko. Sa galit ko, nasampal ko silang dalawa. At nakapagsalita ako ng hindi maganda, galing iyon sa puot kong puso, sagot pa ni Alex. Kasalanan mo kung bakit ako naghanap ng iba. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko kayang wala ka. Pero umalis ka pa rin, kaya na-in love ako sa kapatid mo. Doon ay mas lalo akong nagalit. Dahil sa kapatid ko na bata pa, imbis na nag-aaral pa. Sinabi ko rin na hindi ko sila mapapatawad. Ate, patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Kung aalis ka, isama mo na ako. Ayoko na dito ate, please. Hindi ko na kaya pa dito. Ate, please, wika ng kapatid ko. Pero dahil galit ako, sinabi ko lang na magdusa ka. Umalis na kami ng anak ko. At habang papalayo ako pagsakay ng sasakyan, sumisigaw pa rin ang kapatid ko. Nagmamakaawa na isama ko na siya. Pero hindi ako nakinig. Pag uwi ko ng bahay, hinahanap ng nanay ko si Eva. Bakit hindi ko daw sinama? Baka daw may nangyayari sa kapatid ko? Dahil gusto na niyang umuwi dito? Pero sinabi ko na masaya ang anak niya sa piling ng asawa ko. At may anak na sila, paanong gusto niyang umuwi dito? Nagmamakaawa si nanay na kunin ko na ang kapatid ko. Bata pa raw yon at hindi pa alam ang ginagawa. Matanda na raw ang asawa ko, kaya asawa ko ang may kasalanan. Baka kung ano-ano daw ang sinasabi nito, na puro maganda, kaya naman ngayon, mas naiintindihan na ng kapatid ko ang pagkakamali niya. Pero hindi pa ako hilom. Malalim ang sugat na idinulot nila sa akin. Paano ko haharapin ang kapatid ko? Kung siya ang dahilan kung bakit walang ama ang mga anak ko, kung bakit nasira ang pamilya ko. Kaya sinabi ko kay inay, ako muna ang unahin niya sa ngayon. Puro hirap na ang dinanas ko sa ibang bansa. Gusto ko muna ng pansamantalang katahimikan. Pahihilumin ko muna ang sugat sa puso ko. Para kung magpatawad man ako, ay kusang loob kong ibibigay. Niyakap ako ni inay. At hihintayin daw niya ang panahon na magkasama-sama kaming muli. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Sally, ano ang gagawin niyo bilang kapatid? Kaya mo bang magpatawad muli? Kaya mo bang tanggapin na ang lalaking minahal mo at pinakasalan mo ay nasa kapatid mo na ngayon? Comment mo naman dyan ang opinion mo. Salamat!